Kumusta na po kayo mga guys at pag-usapan natin ito, no? Kasi kanina po mga guys ay nagkaroon ng press conference, no? Si Senator Juan Miguel Zubiri, no? At yun nga mga kaibigan, nag-file na ng joint resolution, no? Ang Congress at saka ang Senate, no? So, mga kaibigan, pag-usapan muna natin, no, bago natin ipakita yan, yung resolution na yan, mga kaibigan. Kasi, yun nga, nagkaroon nga ng People's Initiative, di ba? And then, sa pangunguna ng pirma. Itong pirma, sa pagkakadinig ko, mga kaibigan, sila din yung nanguna noon, no, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sila din yung nanguna na yun nga, tungkol nga dyan sa People's Initiative na yan, na hindi naman nagtagumpay, no? Hindi talaga nagkaroon ng pagbabago ng konstitusyon, no? So, ilang beses na po na talagang nag-a-attempt na baguhin ang konstitusyon pero hindi po nangyayari. Even sa panahon po ni RRD ay meron ding pagtatangka sa first, pa lang mga kaibigan pagpasok pa lang ni RRD ay meron ng pagtatangka sa pagbabago ng konstitusyon, no? Meron pa nga silang diyan mga kaibigan, yung draft, no, ng federalismo, no? Na-vlog ko yan dati mga kaibigan sa panahon ni PRRD kasi sinuportahan ko yan Na-i-vlog ko yan dati at ipinaliwanag ko kung bakit dapat na baguhin ang konstitusyon, no? Pero hindi nga po nag-prosper, no? At natapos na lang si RRD, hindi talaga nabago ang constitution, no? So, eto po sa panahon po ngayon, nasabi naman po ni Speaker nung December na pagbalik ng House sa 2024, no, January, ay agad-agad nila itong aasikasuhin na pag-amyenda ng konstitusyon ng Pilipinas. At sa totoo lang mga kaibigan, no, ang talagang kapag tinatanong mo si Speaker Martin Romualdez tungkol dito, no, ang sinasabi lang talaga niya ay yung pag-amyenda ng konstitusyon dahil kailangang baguhin yung mga provisions dyan, no? Economic provisions na nagiging nagkakaroon ng restrictions, no? Maraming restrictions para hadlangan yung pag-unlad nga mga kaibigan, no, ng ating bansa, Pilipinas. Never ko pa siya narinig, no, sa mga interview, never ko pa siya narinig na sinabi niya na para magkaroon ng pagbabago sa term limit ng presidente. Sa totoo lang never ko pa siya narinig. Bagamat may mga nagsasabi na, oy, baka ganun din yung gusto, no? Yung magkaroon daw ng pagbabago sa presidente, pagkatapos magpa-prime minister daw siya. So, in short mga kaibigan, ang daming lumalabas na mga paninira tungkol kay Speaker, no? Na even akala nung iba, kahit nung hindi pa nakakapag-usap si Senate President Zubiri, siguro ganun din ang iniisip niya na baka gustong baguhin ni Speaker ang Constitution ng Pilipinas para nga maging Prime Minister siya. Kasi yan yung sinasabi ni na Amy, yung mga DD sheets mga kaibigan na walang ginawa kundi manirang puri kay Speaker. Yan yung yung paninira nila, no, kay Speaker na gusto daw mag Prime Minister, no? Sinabi din niya ni Amy Duterte Manotok, sinabi niya yan na gusto daw pakialaman yung Constitution kasi gusto nga daw mag-Prime Minister. Pero kung titingnan natin, kung babalikan natin mga kaibigan, ang lahat naman ng mga tanong, no, kay Speaker, kapag sinasagot naman niya, ang lagi lang niyang sagot mga kaibigan ay babaguhin yung economic provisions
never ko pa siyang narinig na nagsabi na, oy, may babaguhin ang term limit ng presidente. Although maraming mga nagsasuggest. Ako nga, isa din yun sa gusto ko baguhin yung term limit ng president. Kasi gusto ko nga na si PBBM muli ang maging presidente natin, no? So, maraming mga ganong suggestions. And then, maraming mga tao, they were putting words into the speaker's mouth na para bang sila yung nakakaalam ng iniisip ng speaker. To the point, mga kaibigan, na sinisira nila ang speaker at pinapalabas nila na masama ang motibo, na ganito, na ambisyoso, gusto mag-prime minister, ang sama-sama naman, gano'n, no? So, sabi ko, nakakaawa din si Speaker Martin Romualdez, sa totoo lang kasi biro mo napakabuting tao ni Speaker, sa totoo lang mga kaibigan, napakabuting tao, at talagang, yung bang, ang sa kanya kasi, pagtulong talaga sa Pangulo natin, para maabot ng Pangulo natin, yung kanyang, yung kanyang dream, yung kanyang gustong mangyari, no, para sa Pilipinas. Yung pagkaunlaran, yun talaga. At nakita ko sa kay speaker na yun naman talaga ang gusto niya, yung suportahan talaga ang Pangulo, full support siya. Na lahat ng mga agenda ng Pangulo, 20 LEDAC agenda na ipasa napakaaga, 3 months before the due date. Yung 17 na economic measures na ipasa din, mga kaibigan, before the due date. 3 months before. So, ganun kaaga. Ang speaker natin, full support siya para kung ano yung gusto ng Pangulo, kung ano yung makakabuti para sa bansa, andyan siya na talagang sinusuportahan niya. Pero merong mga tao na talagang gustong sumira talaga sa kanya. Mga DD sheets na yung ginagamit ng Communist China, no? Ginagamit sila ng Communist Republic of China para sirain talaga ang reputation ni Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, ang China ngayon, desperado na Desperado sila kasi ayaw nila kay PBBM. Gusto nila, mga kaibigan, mapalitan na talaga si PBBM. Kasi yung plano nila, mga kaibigan, na sakupin yung mga isla natin dyan sa West Philippine Sea. Nauunsyami, mga kaibigan. At yan talaga, yan ngayon ang target talaga ng mga DD sheets, no? Lalong-lalo na, mga kaibigan, yung mga nag-aaral sa Beijing ngayon, sa China, yung mga scholars ngayon, kilala niyo yan kung sino yan, di ba? Sinasasot, yan, yung mga scholar ngayon sa China, nasa Beijing sila, mga kaibigan. At yan talaga ang pinapa ano sa kanila ng China, na kailangan sirain natin to, si Romualdez, sirain si Romualdez para nang sa ganon ay mapalitan yan. At pag napalitan yan, mga kaibigan, talagang ilalagay nila dyan si Gloria Macapagal Arroyo para nang sa ganun, mga kaibigan, ay matupad yung kanilang gusto. Nagagawa nila ng issue si PBBM, ipapa-impeach nila at ilalagay nila ang kanilang tuta na politiko. Alam niyo na kung sino yung tuta na politiko, di ba? Yung pro-China na hindi talaga siya nagsasalita kahit na binubuli na ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda. So, eto mga kaibigan, ang ginagawa ngayon ng China. Beware mga kaibigan, maging aware tayo sa nangyayari ngayon na kaguluhan. Kung titingnan natin mga kaibigan, wala naman talagang kaguluhan. Kung hindi nang gugulo itong mga pro-China na ito. Bakit sila nang gugulo? Pwede naman 'di ba na magsuporta na lang sila sa administrasyon ni PBBM. Anyway, kung titingnan mo, maganda ang takbo ng ating ekonomiya, maganda ang takbo ng gobyerno ni PBBM. Pero bakit kailangan nilang manggulo? Na kung titignan natin sa panahon naman ni PBBM, hindi naman sila ginulo ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Hindi naman sila ginulo ni PBBM, di ba? Hindi ka makakarinig ng kahit isa na talagang ginulo talaga sila, di ba? Wala ka maririnig na ganun. Pero ngayon, bakit magugulo ang mga DD sheets? Kasi ito ang kumpas sa kanila ng Communist Republic of China.
Ito ang kumpas sa kanila ng China na kailangan maalis si PBBM dahil gustong-gusto na nila na sakupin ang ating bansa. Kita nyo, naglabas sila ng 10-dash line, mga kaibigan. O, ano sabi ng Pangulo natin? Ni-reject yan ng Pangulo natin, ni-reject ng mga Admin Reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.